Bumuelta mga kababayan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga Duterte. Kung yung kampo ng mga Duterte gustong ipa-declare na ang konstitusyonal yung GAA dahil sa aligado na mga blank items, ngayon tinumbok naman ni Enrile po yung AJK ni Digong. Yun na yan talagang ang konstitusyonal. Talagang itong si Johnny Ponce Enrile mga kababayan, kahit more than 100 years na po yung edad, very sharp pa rin. Ayan si Enrile po. Kaya lang, pinag-initan po yung kanyang Facebook account. Tinanggal po dahil sa kanyang post. Kaya lang, binalik rin po ng Facebook. Ito yung post ni Juan Ponce Enrile. My account was temporarily suspended because of a statement I posted earlier today, kahapon po. Because of that statement I posted, I was attacked by troll farms and reported to Facebook. I would like to thank Facebook for restoring my personal account and for upholding the freedom of speech in this country. Malamang tinawagan ni Enrile yung Facebook dito. Pag hindi anya ninyo ni-restore yung Facebook account ko, may paglalagyan kayo. Hindi yan po pwedeng ginagawa ninyo na pati yung Facebook account ko, pinag-initan ninyo. Di ba? Hindi po papayag si Enrile, kaya ibinalik mga kababayan yung ni-restore yung kanyang Facebook account. Bakit anya Mr. Maravillas? Ano yung post ni Enrile? Yun na nga po. Ito yung naging post ni Enrile. Sabi niya, many of the former PRRD followers are advocates and supporters of a strong arm style of government. They think that the PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. It was not. The anti-drug law did not, to my recollection, authorize killing suspected people with impunity. No Congress under our constitutional law ever authorized summary killings of suspected people. Even criminals caught red-handed are not authorized by law to be killed summarily unless they resisted with violence. Police power in this country is not licensed to kill suspected people with impunity. Police power is generally controlled by law in due process. Our Constitution abhors the death penalty. Yan pong post yan yung napag-initan. Minas report yung Facebook account ni Enrile. Kaya sinuspend ng Facebook. At sabi nga natin, malamang tinawagan ni Enrile po yung Facebook. Bakit na ninyo sinuspend yung Facebook account ko? Anong mali? You see? Nirestore agad mga kababayan. Kasi pag hindi, may paglalagyan sila kay Enrile. Hindi sila uurungan mga kababayan ng matanda. Very brilliant lawyer mga kababayan si Enrile. So yun ang nireport dito sa People's Tonight mga kababayan. Sabi rito, Enrile, strong arm style ni Digong di uobra sa konstitusyon. Kaya yung sinasabi natin, yung kampo ni Digong, si Ungab, si Vic Rodriguez, kini-question yung GAA. Gustong ipa-declare na ang konstitusyonal dahil sa mga sinasabi nilang blank items, blank entries. Ito po yung malinaw na ang konstitusyonal, yung EJK. Si Chis Escudero nga, sabi, first time anya na mangyari yan pag nagdesisyon na pabor sa kanila ng isang BICAM report na hindi man batas ang konstitusyonal. Kasi anya, ang dapat dinideclare ng Supreme Court na ang konstitusyonal batas, yung GAA. Iwala mang blanco sa GAA. Pero siyempre, we will wait. Hintayin natin kasi nag-file sila ng formal petition sa Supreme Court. Nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, it is a destabilization move. Gusto nila kasi na i-paralyze ang operation ng ating gobyerno. At saka, gusto nila yung reenacted budget. Kasi sa reenacted budget, 1.8 billion pesos yung
budget ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. Dito kasi sa 2025 budget, 733 million lang. Kaya gustong tablahin mga kababayan ng kampo ni Digong yung national budget. Gustong isabotahe, idiskaril po ang operations ng ating gobyerno. Sabi nga natin, very selfish. Pang sarili lang yung kanilang iniisip. Ibumanat si Enrile ngayon. Sabi ni Enrile, no Congress anya under our constitutional law ever authorize summary killings or suspected people of suspected people. Kahit anya yung mga kriminal, quote, red-handed, are not authorized by law to be killed summarily unless they resisted with violence. So sabi dito sa balita ng People's Tonight, pinaghinay-hinay ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-idolo sa kanya, bunsod ng pagpapatupad ng strong arm style of government na nauwi sa pagpatay ng mga pinaghinalaang drug personalities noong nakaraang administrasyon ng walang due process. Sabi po ng dating Senate President, karamihan na niya sa mga dating advocates and supporters of strong arm style of government ang kanilang paniwala that PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. It was not. Yun man talaga po ang paniwala ng mga minions ni Digong. Yung kill policy po, legal. Hindi po legal ang EJK. Kaya nga po may kaso siya, nireklamo siya sa International Criminal Court. At may recommendation na rin yung Quadcom po na nag-iimbestiga sa human rights violations dito. Nakasuhan po si Digong at yung mga kasama niya, mga opisyal. Mga kasama niyang opisyal. Kasi matindi po yung nangyari sa previous administration. Nilegitimize po yung pagpatay. Iyon ang punto dito ni Juan Ponce Enrile. Kaya yung mga supporters niya, ganun yung paniwala. Twisted belief, mga kababayan. Sa kanila yun na yung tama. Yan ang sabi ni Enrile. They think that the PRRD drug war was a legitimate law enforcement policy. It was not, sabi ni Enrile, mga kababayan. Binigyang diin ng 100 years taong gulang na member ng Marcos Cabinet na hindi pinapayagan niya sa konstitusyon natin ang extrajudicial killings sa mga suspect. Kasi, sabi ni Enrile, kahit anya yung mga criminals, quote, red-handed are not authorized by law to be killed summarily unless anya sila resisted with violence, lumaban. Lumabas po sa investigasyon, karamihan doon sa mga namatay, summarily executed po. Kaya nga yung challenge ng mga human rights groups, doon sa Quadcom hearing po, ilabas anya ninyo yung ginamit na armas ng mga napatay. Dapat kung ilan yung mga namatay, yun din ang bilang ng mga armas na ilalabas nila. Kung 36,000 yung napatay, 36,000 din na mga armas. Anong uri ng mga armas? I-present dapat, wala man pong mailabas, ginamit po sa panlalaban po, kasi yun ang pinalalabas nila, nanlaban. Kaya sabi dito sa balita, si Digong kasama ng iba pang mga opisyal ng nakaraang administrasyon tulad ni dating PNP Chief, ngayon Senator Ronald De La Rosa at dating Special Assistant ni Digong na ngayon senador na rin si Bongo ay iniimbestigahan ng International Criminal Court dahil sa di umano'y crimes against humanity nung ipatupad ang drug war. Yan si Enrile, mga kababayan. Isang brilliant lawyer. So tama yung kanyang mga binitawang mga pahayag. Kaya kung mayroong mga ang konstitusyonal, ang malinaw po yung EJK. Ngayon, nililihis nila ang issue sa impeachment at EJK. Kaya mayroon silang final na petition declaring the GAA as unconstitutional.
Nililihis po yung kwento. Tapos ginagamit po ang isyong ito para sa panawagan nila, impeach BBM daw. Pangtabla nila mga kababayan sa impeach Sara. Palakas palakas kasi yung panawagan na impeach si Sara. Kaya gumagawa sila ng mga diversionary tactics. Pero yung ating mga mamamayang Filipino, mulat na po. Kaya nga 49% na lang yung ratings niya, trust ratings ni Sara. Si Martin Romualdez, 58%. Yung ating Pangulo, 65%. Na dati-rati mga kababayan, si Sara yung laging leading. Ngayon, padaos-dos ng padaos-dos. That's sir. Dito nga po, Kalye Survey. Sa tanong kung kanino naniniwala, nagtitiwala, sa Marcos o sa Duterte, 27 lang ang nagsabi na Sara Duterte. 108 mga kababayan ang nagsabi, PBBM. Landslide. Kaya tiwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pati yung kanyang mga kandidato sa line-up mga kababayan, yung result ng survey, makakatulong yun para manalo sa eleksyon yung mga kandidato sa pagkasenador. O ngayon, yung impeachment, malamang after election na po, para kailangang matalo muna yung mga kakampi ni Digong at ni Sara sa Senado. Pag natalo po, siguradong ipopose na po ang impeachment para sigurado yung conviction ni Sara. Tama pa? Yan ang tamang timing, tamang strategy. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.